ikaw lamang sa buhay ko. Love Story. Anong ginagawa mo? Makikita mo naman nag-iimpake ako. Tatanong ka pa? Saan ka pupunta? Aalis na ako. Iiwan na kita. Ano? Teka muna, Katrina. May problema ba? Wala naman tayong pinag-aawayan, di ba? O bakit, Rodel? Hihintayin ko pa ba mag-away tayo? Pero bakit nga? Anong dahilan at iiwan mo ko? Ayoko na. Ganun lang kasimple. Ganun lang kadali sa'yo na tapusin ang lahat sa atin? Wala tayong dapat tapusin. Dahil wala naman tayo sa umpisa pa lang, pareho nating alam na friends with benefits lang ang relasyon natin. Ginamit mo lang pala ako. Ginamit? Oy, grabe ka, Rodel, ha? Kung magsalita ka, parang ako lang inasarapan. Nag-enjoy ka rin naman, di ba? Kaya ginamit mo rin ako. Hindi kita ginamit. Dahil minahal kita. Kasalanan mo na yan. Dahil wala yan sa usapan natin. Alam ko, pero umaasa ako na mamahalin mo rin ako. Bakit? Pinahasa ba kita? Hindi! Hindi kita pinahasa, kaya malaya akong iwan ka anumang oras ko gustuhin. Pero bakit biglaan? Sana naman, sinabihan mo ko para makapaganda ako. Pasensya ka na. Dahil nabigla lang din ako. Ngayon ko lang naisip. Tapos na ako mag-impake. Aalis na ako. Teka, sandali. ba? Pag-usapan natin ito. Ano ba? Wala naman tayo dapat pag-usapan Please, Katrina, don't leave me, please. Pwede ba? Huwag mo ko harangan. Let me go! Wag, Katrina, wag mo ko iwan. Hindi ko kakayaning mawalay sa'yo. Huwag mo ko yakapin! Bitiwan mo ako! Nagawa mo na. Nagsusubabo ako sa'yo. Sabi na bitiwan mo ako! Ano ba? Tama na! Ayoko na! Mahirap bang intindihin yun? Naiintindihan kita. Pero sana hindi mo ko binigla. Ang sakit eh. Alam mo ba kung anong nararamdaman ko ngayon? Parang nahulog at nagkabasag-basag ang puso ko. Ang sakit, Katrina. Sobrang sakit. O kung nasaktan ka, I'm sorry. Ganun talaga eh. Ay, sige na, dyan ka na. Salamat sa lahat-lahat. Sige. Katrina, please. Please, huwag mo ko iwan, Katrina. Bumalik ka rito. Katrina! Katrina! Ilang gabi ka na umiinom ng hindi naghahaponan. Hindi ko na gusto yung ginagawa mo. Gusto ko lang makalimutan ang sakit na nararamdaman ko. Sa simula pa lang, binalaan na kita. Sabi ko naman sa'yo, huwag mo siyang siseryosohin. Dahil wala rin kayong seryosong usapan. Alam ko yun, Nay. Hindi ako seryoso sa umpisa ng pagsasama namin. Pero sa paglipas ng panahon, natutuwan ko siyang mahalin. Yun ang problema. Dahil ikaw lang ang nagmahal. Ikaw lang ang nahulog ang loob. Kaya ikaw din lang ang babagsak at masasaktan. Akala ko naman kasi, ganun din ang magiging damdamin niya para sa akin. Maraming namamatay sa maling akala. Yung kapitbahay natin, hindi ba no 1 linggo lang inilibing? Umuwi ng lasing, nakakita ng bote ng alak. Tapos, nilaklak ang laman. Akala niya alak pa rin yun, pero lason. Kaya yun, tepok. Sana po, Nay. Sana ako na lang ang natepok. Pwede ba huwag kang magsalita ng ganyan? Babae lang yan, Rodel. Kung tutuusan, walang nawala sa'yo. Dahil ikaw ang lalaki. Hindi ikaw, kundi si Katrina ang nawalan. Wala po siyang itinayang pag-ibig. Kaya wala ring nawala sa kanya. Pwede ba? Kalimutan mo na lang ang babaeng yon. Huwag mong sirain ang buhay mo nang dahil lamang sa lecheng pag-ibig. Mga kaibigan, ating balikan ang dulang Ikaw Lamang sa Buhay Ko. Love Story. Carlo, may problema tayo. Buntis ako. Ano? Sigurado ka ba? Baka false alarm lang yan, ha? Kumpirmado. Magtatatlong buwan na. Paano nangyari yun?
Di ba umiinom ka ng pills? Ewan ko. Siguro, sumablay ako. Kasalanan mo yan. Hindi ka kasi nag-iingat. Pwede ba? Huwag na tayo magsisihan. Panagutan mo na lang ako. Wala sa usapan natin yan. At hindi pa ako handa. Anong gusto mong mangyari? Tatakasan mong yung obligasyon at mag-isa kong dadalhin ang problemang to? Please, Carlo. Huwag mo akong iiwan sa ganitong kalagayan. Okay, sige. Uuwi ako ng probinsya. Sasabihan ko mga magulang ko. Hindi mo ko isasama? Saka na lang. Ayoko silang mabigla. Pero, Carlo. Basta, ako lang muna ang uuwi. Saka na lang kita isasama kapag maayos na ang lahat. Ano bang himala? At iniaya mo ko rito. Walang himala, paring Abet. Kahit itanong mo pa kay Nora Honor. Naninibago kasi ko sa'yo, paring Rodel. Dati kasi lagi kang tumatanggi kapag niyayaya kitang gumimik. Pero ngayon ikaw mismo nagaya. Ano bang okasyon na dapat nating celebrate? Hindi tayo magse-celebrate. Sa katunayan, gusto ko pa kang magluksa. Ganun ba? Bakit? Sino ba namatay? Yung puso ko, paring Abet. Kasalukuyang nakaburo lang aking pusong waring isang malamig na bangkay. Ako naman. Nakakaisang boteng beer pa lang tayo pero parang lasing ka na eh. Dahil sa kadramang lumalabas sa iyong bibig. Ang corny mo. Sige. Ganyan nga, pagtawanan mo ko. Palibhasa. Wala kang alam sa nararamdaman ko. Teka, ano ba talaga nangyari? Naghiwalay na ba kayo ni Katrina? Ganun na nga. Iniwan na niya ako. Problema pa yun. Hindi maghanap ka ng iba. After all, fling lang naman ang relasyon nyo, di ba? Sayang naman ang gandang lalaki mo kung isang babae lang ang makikinabang. Sa maniwala ka sa hindi, mahal ko si Katrina. At hindi ko matanggap ang paghihiwalay namin. Ano bang katarantaduan ang sinasabi mo? Akala ko ba, nagpaparaos lang ngayon ng init ng katawan? Yun din ang akala ko. Pero tumibok ang puso ko. Kasalanan mo yan. Dahil nilabag mo ang ikalabing isang utos. Ikalabing isang utos? Oo. Ano yun? Huwag kang magmahal ng tapat dahil siguradong masasaktan ka lang. Magdadalawang oras na ako dito sa computer shop pero hindi pa rin nagre-reply sa message ko si Carlo. Online naman siya. Hindi ko na rin siya makontak sa number niya dahil laging unattended ang cellphone niya. 3 araw na kaming walang komunikasyon. Mukhang iniiwasan na niya ako. Carlo, please. Huwag mong gawin sa akin po. Maawa ka sa amin ng magiging anak mo. Mga kaibigan, ating balikan ang dulang Ikaw Lamang sa Buhay Ko. Love Story. Miss na miss ko na siya. Ang hirap naman ng ganito. Naging bahagi na siya ng buhay ko. Kaya ang pakiramdam ko, parang naputol ang isang parte ng aking katawan. Hindi ko alam kung hanggang kailan ako tatagalan sa ganitong sitwasyon. Sa totoo lang, parang gusto ko nang magpakamatay. Ano kaya kung magbigti na lang ako? Nakatungtong na ako rito sa silya. At nakatali sa kisabay itong electric wire. Isasabit ko rito sa leeg ko itong wire. Mukhang masakit. Bahala na. Saglit lang siguro yun. Mamamatay din kagad ako.
Kaya tutulak ko na ng paa ko ang silyang tinatayuan ko. Aray ko, ang sakit. Hindi ako makahinga. Oh, hindi pwede. Mukhang masakit nga yan. Ayoko ng ganun. Iba na lang gagawin ko. Kung magpasagasa na lang kaya ako sa tren, mukhang mas masakit yun. Baka magkalasog-lasog pa katawan ko. Alam ko na. Parang may nakita ko doon sa ilalim ng lababo eh. Titignan ko kung naroon pa. Ayun ang bote. Laso dito. At kung iinumin ko ito, siguradong masakit din ito si Jan. Pero, desperado na talaga ako. Kaya bahala na. Lalak-lakin ko ang lasong ito. Ang toko. Kasi pala laman ito. Ang sagwa ng lasa. Ay, naku. Ano ba itong katarantaduang pumapasok sa isip ko? Makalabas na nga muna. Magpapahangin ako. At baka sakaling mahimasmasan ako. Tuluyan na akong tinalikuran ni Carlo. Kaya paano na ako ngayon? Wala nang kwenta ang buhay ko, kaya mas mabuti pang mawala na rin ako rito sa mundo. Narito ako ngayon sa ibabaw ng tulay. Ano kaya kung tumalo na lang ako rito? Susubukan ko tumuntong dito sa ibabaw ng pader. Ang dilim naman. Hindi ko makita ang babagsakan ko at nakakatakot din pala. Ang lakas ng kabog ng dibdib ko. Bahala na. Ang mahalaga ay mamatay na ako para matapos ng paghihirap ko. Kaya tatalo na ako. Sandali lang! Sandali ka! Bakit na ako hinahatak pababa? Ay, magpapakamatay ka ba? Ano bang pakialam mo kung gusto ko nang tapusin ang buhay ko? Uunahan mo pa kasi ako eh. Alam mo ba, gusto ko na rin magpakamatay? Okay, fine. Sige, mauna ka. Ikaw ang tumungtong dito sa ibabaw ng pader kung gusto mong itutulak pa kita. Bakit ako? Ladies first. Kaya ikaw mauna. Tatalon na nga ako kanina pero pinigilan mo ako. Sinauna ka pala eh. Teka. Ano ba pangalan mo? Ako nga pala si Rodel. Loren ang pangalan ko. Glad to meet you, Loren. Halika, maglugaw muna tayo. Masarap ang lugaw doon sa kanto. Mga kaibigan, ating balikan ang dulang Ikaw Lamang sa Buhay Ko. Love Story. Pareho lang pala tayong may masaklap na karanasan. Oo nga eh. Tapos magkasama tayo ngayon kumakain ng lugaw. Sabihin na lang nating pinagtagpo tayo ng kapalaran. Pinagtagpo pero hindi naman itatadhana. Paulit-ulit lang ang mga pangyayari. Hindi naman siguro. Malay ba natin kung ikaw pala ang aking forever? Rodel, walang forever. Napatunayan na natin yun, di ba? Ang forever, para lang sikat ng araw. Kapag makapal at maitim ang ulap, hindi natin yun nakikita. Kaya isipin natin wala. Pero ang totoo, meron. Ba,
Bigla yatang naging positibo ang pananaw mo sa buhay. Kanino lang gusto mo magpakamatay. Ewan ko, Loren. Tataka rin ako Dahil parang magic. Oo, kanina lang. Desperado ako. Pero hindi ko alam kung bakit parang ang saya ng pakiramdam ko ngayon. Kung sa bagay, kahit naman ako, ang pakiramdam ko, parang nabawasan ang bigat na dinadala ko sa dibdib. Siya nga pala. Saan ka uuwi ngayon? Wala na akong uuwian. Ha? Due date na kasi sa Makalawa ng inuupahan naming apartment at wala akong pambayad. Sales lady lang ako sa isang department store at sa katapusan pa ang sahod ko. Meron naman kaming 1 month advance at 1 month deposit pero ayoko nang tumirang mag-isa ron. Edi, kunin mo na lang yung gamit mo doon. Tapos doon ko na lang sa amin tumira. Kung magsalita ka, parang ganun lang kasimple yun Bakit? May problema ba? Nag-aalok lang ako ng tulong. Pero hindi naman kita pipilitin kung tatanggihan mo. Pabor sa akin ang proposal mo. Kaya, bakit ko naman yung tatanggihan? Pero, ano lang sasabihin ng nanay mo at ng mga kapitbahay niyo? Akong bahala sa nanay ko. At wala akong pakialam sa mga kapitbahay namin. Sino ba babaeng yon? At gaano mo siya kakilala? Kahapon lang ho kami nagkita ni Loren. Kahapon mo lang nakilala, tapos gusto mong patirahin dito? Vera, siya na ba yung kapalit ni Katrina? Ikaw talaga, wala kang kadala-dala. Masyado namang advance ang isip nyo. Gusto ko lang pong makatulong at magkawang gawa. Masama ba yun? Gagawin mo pang DSWD ang bahay natin? Ako bahala sa kanya, Nay. At titiyakin ko sa inyo na hindi siya magbibigay sa atin ng sakit ng ulo. Paano mo nasabi yan? Gayong hindi mo alam ang tunay niyang pagkatao. Malay ba natin kung miyembro pala yan ng sindikato? Grabe naman kayo, Nay. Kayo na po mismo nagsabing hindi natin alam ang kanyang pagkatao. Pagkatapos, huhusgahan niyo siya. Hindi ko siya hinuhusgahan. Sinasabi ko lang yung panganib na posible niyan dalhin sa atin. Sabi ko naman ho sa inyo, ako nang bahala sa kanya. Kaya huwag niyo na siyang alalahanin. Dito ka na lang sa kwarto ko. Sa sofa na lang ako matutulog. Nakakahiya naman sa'yo. Nakikitira na nga lang ako tapos agawan pa kita ng pwesto. Layon. Cowboy naman ako Madali lang ako mag-adjust. Teka muna, dito ba sa kwarto na to kayo nagsama ni Katrina? Hindi May sarili kaming apartment. At hati kami sa lahat ng gastos. Pero huwag kang mag-alala. Dahil hindi mo kailangang humati sa mga gastusin dito. Uy, hindi pwedeng ganun. May hanap buhay naman ako kaya mag-aambag din ako. Gusto ko lang makatipid kaya ako pumayag sa proposal mo. Bahala ka kung saan ka komportable. Basta, feel at home ka lang dito. O baka gusto mo nang magpahinga, lalabas na ako. Nahiya na talaga ako. Malaki naman tong kwarto mo kaya ikaw na lang matulog sa kama at dito na lang ako sa lapag. Loren, gentleman ako. Kaya hindi po pwedeng ganon. Ikaw ang matutulog sa kama at ako dito sa lapag. Sige, ikaw bahala. Okay lang ba sa yung magkasama tayo sa iisang kwarto? Kasasabi mo lang na gentleman ka kaya paniniwalaan ko yun at magtitiwala ako sa'yo. Mga kaibigan, ating balikan ang dulang Ikaw Lamang sa Buhay Ko. Love Story. Tapatin mo nga ako. Wala ba kayong relasyon ni Rodel? Naku, wala po. Magkaibigan lang po kami. Kung sa bagay, magkaibigan din sila ni Katrina.
Kaya bakit nga ba magtatanong pa ako? Ang inaalala ko lang, baka maulit yung nangyari dati. Mahuhulog ang loob ng anak ko sa'yo, tapos iiwan mo rin siya balang araw. Huwag po kayong mag-alala dahil wala pong nangyayari o namamagitan sa aming dalawa ni Rodel. Sa palagay mo, maniniwala ako sa'yo? Anong ginagawa niyo sa loob ng isang silid? Nagja-jack and boy. Naku, bahala na po kayo kung anong gusto niyong isipin. Basta isa lang po ang masasabi ko. Magkaibigan lang po kami at wala kaming ginagawang masama. Ay, siyempre. Paano magiging masama ang ginagawa niyo? Kung tumitirik naman ang mga mata niyo. Hindi na natin masisisi si inay. Kaya hayaan na lang natin kung ano gusto niya isipin. Siya nga pala, alam ba ng nanay mo ang kalagayan ko? Hindi ko sinabi. Dahil sigurado, hindi siya papayag na tumira ka rito. Basta ang alam niya, nagipit ka lang. Kaya gusto kitang tulungan. Pero, malalaman pa rin niya yun. Paano kung lumaki na ang siyang ko? Huwag muna nating isipin ang bagay na yun. Saka na lang natin problemahin yun. At kung sakaling malaman ni inay, edi sabihin na lang nating ako ang ama ng dinadala mo. Hindi tanga ang nanay mo dahil marunong siya magbilang ng buwan. Kaya lalabas na pinagsabay mo kami ni Katrina kung yun ang gusto mong paniwalaan ng nanay mo. Sabi ko naman sa'yo, saka na lang natin problemahin ang bagay na yan. Kapag nandyan na. Sinadya niyo pa ako rito para lang itanong ninyo sa akin ang bagay na yan? Magkaibigan kayo ni Rodel. Kaya wala akong ibang pwedeng pagtanungan. Wala ka ba talagang alam tungkol kay Loren? Nung isang buwan pa po kami huling nagkita ni Rodel. At wala po siyang nabanggit tungkol sa babaeng yun. Kaya hindi ko siya kilala. Kilala ko ang aking anak Abet. Hindi siya malihim. Pero parang marami na siya itinatago sa akin. Sa palagay po ba ninyo, masayang anak ninyo kay Loren? Yun ang nakikita ko sa kanya. Pero Abet, nag-aalala pa rin ako. Dahil makasaktan din lang siya ng babaeng yun. Mga kaibigan, ating balikan ang dulang Ikaw Lamang sa Buhay Ko. Love Story. Ang tagal nang hindi nag-online ni Carlo. At ang tagal na rin itong huling post niya sa Facebook. Ano kayang nangyari sa kumag na yun? Subukan kong tawagan yung number niya. Hindi na siya makontak. Baka nagpalit na siya ng number. Teka muna. Bakit ko pag-aaksay ng paano nang walang kuwentang lalaking yun? Ang laki ng pinagkaiba nila ni Rodel. Si Rodel na mabait, gentleman, matino at loyal. Ang swerte na magiging girlfriend niya. Sa totoo lang, unti-unti na nahuhulog ang loob ko sa kanya. Siya kaya, anong nararamdaman niya sa akin? Ako, ayokong umasa dahil hindi niya magugustuhan ng isang disgrasyadang katulad ko. Ano ka ba, paring Rodel? Pipili ka rin lang ng kapalit ni Katrina, buntis pa? Hindi si Loren ang kapalit ni Katrina. Nagbagandang loob lang ako sa kanya. Kung sa bagay, kung nag-enjoy ka naman sa kabayaran ng iyong pagmamagandang loob, di okay lang. Habet, walang bayad ang pagmamagandang loob ko kay Loren. Ano ibig mong sabihin? Friends without benefits ang relasyon ninyo? Sa maniwala ka sa hindi.
Wala pang nangyayari sa amin ni Lauren. Uy, ako ba naman lolokohin mo pa? Bahala ka kung ayaw mong maniwala. Aba, Pero yun ang totoo. luging-lugi ka riyan. Sayang ang sakripisyo mo kung wala kang napapala. Okay lang. Masaya naman ako sa ginagawa ko eh. Talaga lang, ha? Oh, don't tell me. In love ka na kay Lauren. Ah, Ewan ko. Pero bigla akong nakalimutan si Katrina nang dumating si Lauren sa buhay ko. ito na naman tayo eh. Mukhang nakikita ko na ang mga sunod na mangyayari. Malamang na mauntog ka uli. At sa pagkakataon ito, siguradong mas malaking magiging bukol mo. Di ko rin maintindihan ang sarili ko. Ano ba talagang motibo ko sa pabor na ginagawa ko para kay Lauren? Nagmamagandang loob nga lang ba ako? O may iba pang dahilan kung bakit ginagawa ko yun? Oo, attracted ako sa kanya at masasabi ko, nakakagaanan ko na siya ng loob. Pero hindi naman siguro yun nangangahulugang mahal ko na siya. Pero nararamdaman ko, sooner or later, may in love din ako sa kanya. Ba? Pangalan ni Katrina itong rumehistro sa cellphone ko. Sabay itong tumatawag o namamalik mata lang ako. Hello? Hello, Rodel. O ano, kumusta ka na? Bakit ka napatawag? Wala lang. Nabis kita. Talaga lang, ha? Ano ba nakain mo? Bigla kang nagparamdam. Sabi ko naman sa'yo, nabis kita. Pwede ba tayo magkita? Sigurado ka? Alam mo ba mga pinagsasabi mo? Dami mo namang dada. Ano, magkikita ba tayo? Hindi kita pipilitin kung ayaw mo. Sige. Saan tayo magkikita? Mga kaibigan, ating balikan ang dulang Ikaw Lamang sa Buhay Ko. Love Story. In fairness, ang galing ng performance mo, ha? Mukhang praktisado ka. Siguro, magaling ka romansa yung bago mong babae. Wala akong bagong babae. O sino yung babaeng kasama mo sa bahay niyo? Sinong marites ang nagsabi sa inyo? Ako mismo nag-imbestiga. Sino ba ibayang kita nang hindi mo alam? Kung ganun, stalker pala kita. Siyempre kahit papano, concerned pa rin ako sa'yo. At natutuwa ako dahil naka-move on ka na. Kung natutuwa ka, nabubuisit naman ako sa'yo. Bakit? Anong kasalanan ko? Unti-unti na kitang nakakalimutan. Tapos bigla ka nagparamdam at nagpakita. Oh, Kaya binulabog mo na naman ang isip ko at damdamin. Tahimik na ang mundo ko. Pero muling gumulo dahil sa muli mong pagsulpot. grabe ka. Pagkatapos kitang paligayahin, yan pa sasabihin mo. Ano ba talaga ang motibo mo? At nagpakita kang muli. Nangyari na. Nakaraos na ako. O ano pa bang motibo iniisip mo dyan? Ang gagamit ka talaga. Eto na naman tayo. Bakit ba lagi mo sinasabi yan? Pareho naman tayo nakinabang at nasiyahan. Oo, ginamit kita. Pero ginamit mo rin naman ako, ah. Quits lang tayo. Pet maluka, paring Rodel. Parang ang haba ng hair mo, ha? Dalawa na babae mo. Oh, wag mo silang saseryosohin, ha? Kilala mo ako paring Apet.
Hindi ako mapaglaro sa larangan ng pag-ibig. At ano gusto mo? Ikaw ang pinaglalaruan. Alam mo pare, dapat marunong kang magpatianod sa agos ng tubig. Huwag kang lalangoy ng salungat sa direksyon ng alon. Dahil siguradong mauubos ang lakas mo. Dahil Mahirap din kung basta na lang ako makikiayon sa ihip ng hangin. Paano kung dalhin ako ng alon sa langit? Sigurado, pagpipiestahan ako ng mga pating. yan ang damdamin mong sumisimbolo sa pating na siyang sasakmal sa'yo. Kapag hindi mo nakontrolan yung damdamin, yan ang magsasadlak sa'yo sa dagat ng kabiguan, ha? At malamang na malunod ka sa pighati at pagdurusa. Mukhang mas malalim pa sa dagat yung sinasabi mo. Hindi ko na maarok. Kaya uminom na lang tayo. Kaya, basta pare, Del, isa lang ang maipapayo ko sa'yo, ha? Simple lang ang buhay. Kaya huwag mong gawing komplikado. Huwag mong masyadong seryosohin kung ayaw mong mabuwang. Mukhang naparami yata ang nainom mo, ah. Ne, napasarap kasing inuman namin ni paring Abet. Ganun ba? Mm. Sige, ikaw na lang muna matulog dito sa kama. Ako na lang sa lapag. Huwag kang babangon, ha? Huwag kang babangon. Kasi naman tayo sa kama, eh. Kaya tatabihan na lang kita, ha? Gana ako sa tabi mo. May alak ba ako? Pasensya ka na, ha? Hindi, okay lang yun. Sige, matulog ka na. Yeah, naantok na nga ako, eh. Good night na. Okay, good night. Sweet dreams. Ngayon ko lang siya napagmasdan ng malapitan. In fairness, gwapo siya. Tapos, medyo maskulado rin ang kanyang pangatawan. Pero, kakaibang level ng kanyang pagiging gentleman. Ang tagal na rin namin magkasama dito sa iisang kwarto. Pero ni minsan, hindi siya nag-take advantage sa akin. Lalo lang tuloy akong humahanga sa lalaking ito. Ay, naku, Rodel. Ako curious na ako sa'yo. Ano nga bang pakiramdam na magkaroon ng isang boyfriend na katulad mo? Akala siguro ng babaeng ito tulog na ako. Wala siyang kamalay-malay na uma-acting lang ako. Oo, nakainom ako. Pero hindi pa ako lasing. Malinaw pa ang isip ko. At ramdam ko, Loren, na mga sandaling ito, pinagmamasdan mo ako. Kaya sige lang, busugin mo ang iyong mga mata sa pagsilay sa aking kapugian. Aba, bigla siyang napangiti. Mukhang nananaginip na mo akong natuwa. Bulaga! Ano ka ba, Rodel? Kinulat mo ako. Bigla mo pang dinilat ang mga mata mong mulagang-mulaga. Akala mo siguro natutulog na ako, no? Gising na gising kaya ako, kahit nakapikit ang mga mata ko. Teka muna. Bakit ang bilis mo yatang nahimasmasan? Hindi ka lasing? Hindi naman talaga ako lasing, eh. Umaakting lang ako. Ay, yaka. Isan mo ko dun, ah. At least, may nadiskubre ko. Pag dilat ko ng aking mga mata, nakita ko, nakatitig ka sa akin. Malamang, pinagpapantasyahan mo ako, no? Huwag ka na magkaila. Bistado na kita. Wala namang problema kung type mo ko, eh. Dahil, type din kita. O, ano? Rodel. Tayo na ba? Teka muna. Bakit? Ayaw mo ba? Kung ayaw mo, hindi kita pipilitin. Wala naman ako sinabing ayoko. Masyado ka nang kasing mabilis. Ano mapilis? Ang bagal nga, eh. Ang tagal na natin magkasama sa isang kwarto. Pero ngayon lang natin naisipang gawin ito.
Oo nga, no? Sige na nga. Bahala na si Iron Man. Bakit si Iron Man? Nakakaumay na kasi si Batman. Lagi na lang siya, kaya gusto kong subukan si Iron Man kung sintigas nga ba siya ng bakal. Ganun. Gusto mo yung sintigas ng bakal, ha? Okay, sige. Discarding Iron Man ang gagawin ko, ha? Mga kaibigan, ating balikan ang dulang Ikaw Lamang sa Buhay Ko. Love Story. Pasensya ka na. Kung nag-take advantage ako sa'yo kagabi, hindi ko napangatawanan yung pagiging gentleman ko. Kaya patawarin mo ako kung pinagsamantalahan kita. Wala kang kasalanan. Dahil hindi mo naman ako pinuwersa. Ginusto ko rin naman ang nangyari. Mahal mo ba ako? Siguro. Siguro. Ibig sabihin, hindi ka tiyak. Aaminin ko, may pagtingin ako sa iyo pero hindi ko masabi kung mahal na nga ba kita. Pero dahil sa nangyari ay lalong nahulog ang loob ko sa iyo. Kung sabagay, ganyan din ang nararamdaman ko. At dahil narito na ito, panindigan na lang natin. Sigurado ka ba? Kaya mong panindigan? Kahit saang anggulo natin tignan, ikaw ang dehado rito. Kung pareho tayo magiging seryoso at tapat, walang matatalo sa ating dalawa. Pareho lang tayong mananalo. Matagal ko nang alam yun. Bakit ngayon mo lang inamin? Wala po akong dapat aminin noon. Dahil ngayon lang po talaga kami nagkamaputian. Kung sa bagay, nagtitiki man lang naman kayo noon, di ba? Ngayon lang kayo nagkaroon ng formal na relasyon. Bahala na kayo kung anong gusto niyong paniwalaan. Basta nasabi ko na po sa inyo ang totoo. Ay, malaki ka na anak. At may sapat ka ng kaisipan. Ay, hindi na kita pakikialaman. Pero sana naman sa pagkakataong ito, huwag mo nang pairalin ang iyong katangahan. Umuumbok ng tiyan ko. Hindi ko na ito maitatago. Bahala na. Saka ako na lang yung poproblemahin. Ang importante, hindi na ako nag-iisa. Dahil kasama ko na si Rodel sa pagtataguyod nitong aking dinadala. Kaya sana naman, hindi siya magbago. Anong ginagawa mo? Inay, Bakit mo pinagmamasdan ng tiyan mo? Buntis ka ba? patay. Ito na nga ba sinasabi ko? Hoy! Ano ba? Bakit ka nakatulala? Ano po yun, Inay? May sinasabi po kayo? Hindi ka ba? Hindi mo ba ako narinig? Tinatanong kita kung buntis ka ba? Ay naku, bakit ka ba nagtatanong pa ako? Nakikita ko naman. Kung Inay, hindi po ako buntis. Bilbil lang po. Anong bilbil? Anong bilbil? Ginagawa mo ba akong tanga? Alam ko buntis ka at hindi mo na yan maitatago. Mga kaibigan, ating balikan ang dulang Ikaw Lamang sa Buhay Ko. Love Story. Ano ka mo? Maglilimang buwan ang buntis si Loren. Pero 2 buwan pa lang kayo nagsasama. Ano nangyari yun? Buntis na ho siya nang daling ko rito. Tapos, hindi naman ikaw ang tatay.
bakit hindi mo agad sinabi sa akin? Dahil alam ko na hindi kayo papayag. Ay, talagang hindi ako papayag. Dahil isa yung malaking katarantaduhan. Santissima Rodel, ano ba nangyari sa iyo? Na magpaulan ng katangahan ng langit, bakit sinalo mong lahat? Alam kong ginagawa ko, Nay. Unawain niyo na lang ako. Ewan ko sa iyo. Ala ko na nga sa buhay mo. Mababaliw ako kung pipilitin kong unawain ang kahibangan mo. Walang iya ka? Nagawa mo pa magsinungaling sa akin? Patawarin niyo po ako, inay. Hoy, pwede ba? Huwag mo ako tatawagin nanay dahil tumatayo balahibo ko. Kapal na mukha mo, ipaako sa anak ko ang bunga ng kalandian mo. Sorry po. Hindi ko naman po sinasadya. Ay, tama na! Huwag ka na makatuwiran pa. Dahil lalo akong nabubwisit sa'yo. Sige po. Aalis na lang po ako rito. Kahit saan impyerno ka pa magpunta, siguradong susundan ka pa rin ng anak kong ubod ng tanga. Mukhang hindi na ako makatatagal pa rito ng dahil sa labis na kahihiyan. Kahiya-hiya naman talagang ginawa ko at ang kapal talaga ng mukha kong manatili pa rito. Pero kung sakaling aalis ako, saan naman ako pupunta? Sino kaya itong tumatawag? Numero lang rumirehistro sa phone ko. Hello? Hello? Lauren? Carlo? Ikaw ba yan? Ako nga ito, Lauren. Kumusta ka na? Nasaan ka? Bakit ngayon ko lang nagparamdam? Mga kaibigan, ating balikan ang dulang Ikaw Lamang sa Buhay Ko. Love Story. Pinagmukha mo kung tangang naghihintay sa wala. Hindi mo kasi alam ang nangyari. Ano ba talagang nangyari at bigla kang naglaho? Mas maganda siguro kung mag-uusap tayo ng personal. Kaya magkita tayo. Ewan ko. Hindi ko alam kung dapat pang pagkatiwalaan kita. Bigyan mo muna ako ng pagkakataong magpaliwanag. Okay, fine. Sige. Magpaliwanag ka at makikinig ako. Sabi ko naman sa'yo, mas maganda kung mag-uusap tayo ng personal. Day off mo naman bukas, di ba? Dati-rati naman kahit may pasok ka, uma-absent ka para lang makipagkita sa akin. I'm sorry, Carlo. Marami na kasing nagbago kaya wala nang dahilan pa para magkita tayong muli. Lauren, please. Makinig ka naman sa akin. Dala na ako. Ayoko nang umasa sa katulad mong walang isang salita. Basta, bukas ng lunchtime, pupunta ako sa park, doon sa tabi ng ilog. Yung dati nating tagpuan. Hihintayin kita. Ewan ko sa'yo. Bahala ka sa buhay mo. Bakit wala kasi rin nasira ang ulong yun? Parang magic. Biglang naglaho tapos bigla rin susulpot at pinipilit pa niya ako makipagkita sa kanya. Ay, naku, Carlo. Ayoko na muling magpautos sa'yo. Hindi kita sisiputin kaya ikaw naman ngayon ang maghihintay sa wala. Papatusin mo rin pala si Lauren, bakit pinatagal mo pa? O baka naman, epekto lang yun ng alak. Nag-aalangan pa kasi kami pareho eh. Kasi maganda yung umpisa ng friendship namin. Kaya katulad ni Katrina, di friends with benefits rin kayo ni Lauren. Magkaiba naman sila ng kaso.
Oo, pareho ko silang minahal, pero sa sitwasyon namin ni Loren, meron kaming formal na relasyon. Dahil meron din kaming mutual feelings. Mahal namin ang isa't isa. Sigurado ba kayo riyan? Baka naman, ginagawa lang ninyong panakbutas ang isa't isa. Naisip ko na rin yan. At makailang beses ko nang tinanong ang sarili ko. Totoo nang nararamdaman ko. Ibig bang sabihin yan? Nakalimutan mo na ng lubusan si Katrina? Wala ka na bang natitira kahit konting pagtingin sa kanya? Magiging ipokrito ko kung sasabihin kong wala na akong pagtingin kay Katrina. Oh, Hindi naman ganun kadaling lumimot. Pero dahil nariyan si Loren, siyang pumupuno sa aking pangungulila. ayun. Di tama ako. Maaaring hindi mo sinasadya pero panakbutas pa rin ang papel ni Loren sa buhay mo. At ganun din siya sa'yo. Dahil ikaw ang umako ng responsibilidad na tinakbuhan naman ng boyfriend niya. Ayoko nang isipin ang bagay na yan. Basta sa ngayon, pareho kaming masaya. At iyon ang mahalaga. Magdadalawang oras na ako rito. Pero hindi pa rin siya dumarating. Hindi rin siya nagre-reply sa mga text ko. Hindi siya nasagot ang tawag ko. Di bale. Susubukan ko ulit siyang kontakin. Ayaw pa rin niya sagutin. Please naman, Loren. Sumagot ka. Ayaw talaga niya makipag-usap sa akin. Hindi bale. Hindi rin siya makatitiis. Alam ko, Loren, hindi mo ko kayang tikisin. Kaya magpapakita ka rin sa akin. Balang araw. O ano, Carlo? E di, ikaw naman ngayon ang puputi ng mata sa kahihintay. Alam mo siguro, magpapauto ko sa'yo, no? No way. Pero, salamat pa rin dahil ikaw na mismo ang gumawa ng paraan para makaganti ko sa'yo. At least, alam mo na ngayon kung gaano kasakit ang ipinaramdam mo sa akin. Loren, Rodel, ginulat mo naman ako. Kanina ka pa ba riyan sa likuran ko? Mga kaibigan, ating balikan ang dulang Ikaw Lamang sa Buhay Ko. Love Story. bakit parang tensyonado ka? May problema ba? Wala. Nagulat lang talaga ako sa'yo. Para ka kasing multo na biglang lumitaw. Nangangahulugan lang na lutang ang diwa mo. Dahil hindi mo kagad ako napansin. Meron bang gumugulo sa isip mo? Marami, Rodel. Maraming gumagambala sa aking puso at isipan. Gaya na ano? Alam na ni Inay, di ba? At marami na siyang sinabing hindi maganda. Hiyang-hiya na ako sa kanya, kaya parang gusto ko nang umalis sa pamamahay na to. Kung gusto mo na akong iwan, edi sige. Okay lang. Sanay na naman akong naiiwan sa ere. At laging nasasaktan. Ano ka ba, Rodel? Huwag kang magsalita ng ganyan. Ikaw na rin nagsabi nun. Pinagtagpo tayo pero hindi rin tayo tatadhana. Kaya tama ka. Paulit-ulit lang ang pangyayari. Mahal kita, Rodel. Alam mo yan. At kahit kailan ay hindi sumagi sa isip kong iwan ka. Kaya pala gusto mo nang umalis. Kasasabi mo lang, di ba?
Dahil nga hindi na kami kampante sa isa't isa ng nanay mo. Kahit naman ako eh. Hindi na rin magandang tingin sa akin, Inay. Yun na nga ang inaalala ko. Ayoko masira ang relasyon ninyo nang dahil sa akin. Nanay mo yun at syempre mas matimbang siya kaysa sa akin. Parang pinapipili mo. Hindi naman sa ganun. Ipinapaunawa ko lang sa'yo kung gaano kakomplikado ang ating sitwasyon. Oo, komplikado ang ating sitwasyon dahil meron kang mas malalim na dahilan. Pero ang totoo, gusto mo na akong iwan para makipagbalikan ka sa ex mo. Rodel, Oh, bakit parang nagulat ka pa? Dahil ba tama ako? Sige, iwan mo na ako. Bumalik ka na sa kanya. After all, siya naman ang tunay na ama ng dinadala mo. Huwag mo akong alalahanin. Dahil sanay na akong masaktan at maiwang luhaan. please Rodel, huwag mo kung akusahan ng ganyan. Ako, kahit anong mangyari, hindi kita iiwan. Isang buwan na uli nakalipas. Pero tinitikis pa rin ako ni Loren. Ayaw pa rin niya akong kausapin. Mukhang desidido na siyang kalimutan ako. Pero hindi pa pwedeng ganito. Dahil magkakaanak na ako sa kanya. Kailangan magkita kami. Pero paano? Paano ko siya makukumbinsi? Hi. Mukhang nag-iisa ka yata. Hinihintay mo ba yung ka-date mo? Sinabi mo pa. Isang buwan na nga ako naghihintay. Huh? Isang buwan na? Isang buwan ka na naghihintay dito? Ang matindi ko. Nung isang buwan pa kasi kami dapat nagkita. Kaso hindi siya sumipot. Oo. Kaya ito, nagbabaka sakali akong magawi siya rito. At umaasa ka pa rin na magkikita kayo? Nagtyaga mo? Ikaw, ano ginagawa mo rito? Kasi nga pala ako si Carlo. Ah, Ikaw, anong pangalan mo? Katrina. Naiinim din ako kaya naisipan ko na mamasyal dito. Baka sakali, malibang ako. Ganun ba? O sige, sasamahan na kita maglibang. Alam mo, Carlo, nakakagutom kayang maghintay sa wala. Hindi ka ba nagugutom? Baka gusto mo kong iyain kumain. Sure, madali akong kausap. Pagkatapos natin kumain, saan mo gustong pumunta? Depende kung saan mo gusto. Lahat naman ng bagay pwede pag-usapan. Manganganak na si Loren sa isang buwan. Hindi pa rin ba nagbabago isip mo? Ikaw pa rin ba ang aako sa batang dinadala niya? Mahal ko si Laura, Inay. Hindi ko siya magagawang pabayaan. Sige, bahala ka. Ayoko na makipagtalo sa iyo. Buntot mo, hila mo. Yun nga lang, yung buntot ni Loren, ikaw pa rin humihila. Gaya ng nasabi ko, alam kong ginagawa ko. At nakahanda ako kung ano man ang maging bunga ng aking desisyon. At patawarin niyo ako, Nay, kung sumasama ang loob niyo sa akin. Huwag mong isiping masama ang loob ko sa iyo, anak. Siyempre, nanay mo ko eh. Kaya sino bang unang malulungkot kapag nabigo ka? Siyempre ako. At sino unang dadamay sa iyo sa mga pagsubok na susuungin mo? Ako pa rin yun. Kaya huwag mo mamasamain kung lumalabas na pakialamera ako. Alam ko ho yun. Nararamdaman ko naman ang pagmamalasakit ninyo. Kaya marami pong salamat sa mga payo at pagpapaalala ninyo. Mga kaibigan, ating balikan ang dulang Ikaw Lamang sa Buhay Ko. Love Story.
Wow! Ang cute naman ni Junior. Junior talaga? Sure ka na ba dyan? Napag-usapan na natin to, hindi ba? Yung kasal natin, tuloy din ba? Oo naman. Pagsasabayin na natin ang kasal at binyag para isang celebration na lang. Ikaw ang bahala. Oh, may tumatawag sa'yo. Si Katrina. Sige, sagutin mo. Don't worry, okay lang sa akin. Malawak ang pangunawa ko. Hello? Hello, Rodel? Ano, kumusta ka na? Balita ako, manganganak ng girlfriend mo. Oo. Nanganak na siya kanina. Andito kami ngayon sa ospital. Oh, talaga? Kukunin mo ba ako, Ninang? Oo naman. No problem. Saan pang ospital yan? Pwede ba akong bubisita dyan? Sure. Sige, Ninang Katrina. Bisitahin mo ang cute na inaanak mo. Wala. Merong Loren. Quiet. Quiet. Nay, sumaglit lang ako rito. Babalik din kaagad ako sa ospital. O ganun ba? O paano? Kumusta na sila mag-ina? Okay lang po. Pareho po sila nasa mabuting kalagayan. Baka makalabas na po sila bukas o sa makalawa. Hindi ako makakabisita. Hihintayin ko na lamang sila rito. Okay lang po ba kayo, Nay? Huwag kang mag-alala. Natanggap ko na ang sitwasyon. Kaya tatanggapin ko rin ang inako mo sanggol. Oh. At ituturing ko siyang tunay na apo. Kahit hindi ko siya kadugo. Oy, nandito na tayo sa ospital. Hanapin na natin yung room nila. Ba't ba kasi sinama mo pa ako rito? Ang kulit mo talaga. Para ma-meet mo rin si Rodel. Yung ex mo? Ay, hindi ko siya ex. Magkaibigan lang kami. Parang ikaw. Teka, iba yung ex mo? Ang sabi mong nabuntis mo? Kaya nga ayokong sumama sa'yo. Dahil maaalala ko lang siya. O yan, malapit na tayo sa room nila. Ay, eto, nandito na tayo. Ito na yung room. Loren Sebastian. Kapangalan ng girlfriend ko. Huh? Bigla tuloy akong kinabahan. Ganun? Halika, pumasok na tayo sa loob. Loren? Ikaw nga. Carlo, anong ginagawa mo rito? Mga kaibigan, ating balikan ang dulang Ikaw Lamang sa Buhay Ko. Love Story. Ang tagal kitang hinanap at hinintay. Dito lang pala kita matatagpuan. Paano mo ako natuntun dito? At sino yung kasama mo? Ako si Katrina. Ikaw pala si Katrina. Nabanggit nga sa akin ni Rodel na pupunta ka rito. Pero bakit mo kasama si Carlo? Siya yung bago kong kaibigan. Malay ko ba kung ex mo pala siya? What a small world. Mapagbiro talagang tadhana. Tama ka. At kung biro pa rin ang pagkikita namin ngayon ni Loren, di wow. Pero hindi ito magugustuhan ni Rodel. Dahil hindi nakakatawa para sa kanya. Oo. Carlo, hindi kayo pwedeng magpang-abot ni Rodel kaya please, umalis ka na bago pa siya dumating. Pagkatapos kitang matagpuan, saka pa ako alis. Hindi, Loren. Ako ang ama ng batang iyong isinilang. Kaya ako ang may higit na karapatan sa kanya. Katrina? Naku, ayan na. Malaking gulo ito. Ano, Diyos ko, sana. Anong gulo tinutukoy mo? At sino itong kasama mo? Ako si Carlo. At malamang ikaw si Rodel.
Ikaw pala si Carlo. Ang manlolokong ex ni Loren. Ha? Anong masamang hangin ang nagpadpad sa'yo dito? Hindi ko sinasadyang magawi rito. Isinama lang ako rito ng ex mo. Malay ko ba kung dito ko matatagpuan ang matagal ko nang hinahanap? Kung naghahanap ka ng basag ulo, sige, pagbibigyan kita. Huwag mo akong hahamunin. Dahil hindi kita uurungan. Rodel, Carlo, please. Huwag kayo mag-away dito. Oo nga naman. Pag-usap kayo ng maayos, lalaki sa lalaki. Kung gusto niyo magsuntukan, wag dito, doon kayo sa labas. Ito lang naman unggoy na ito ang gusto ng gulo eh. At hindi ako duwag para umatras sa laban. Ganun. Halika, doon tayo sa labas. Magbasagan tayo ng mukha. Tingnan natin kung sino sa atin ang magmumukhang unggoy. Tama na yan. Ano ba? Siguro mas mainam na kaming dalawa muna ni Carlo mag-usap ng masinsinan. Tama si Loren. Kaya, Rodel, halika. Doon muna tayo sa labas. Marahil nga'y ipinahintulot ng tadhanang magkita tayo para masettle na natin ang bagay na ito once and for all. Hindi kita papipiliin, Loren. Dahil aminado ako sa aking pagkakamali. Pero sana naman, mabigyan mo ko ng pagkakataong mapunan ko ang aking pagkukulang. Pero hindi na yun kailangan dahil pinunan na ni Rodel ang iyong mga pagkukulang. Ano ba ang relasyon nyo? Asawa mo na ba siya? Hindi pa. Pero may plano na kaming magpakasal. Kahit ako, nakalaan akong pakasalan ka. Anumang oras. Ngayon lang? Sana noon pa. Hindi ka kasi nakipagkita sa akin. Hinusgahan mo agad ako. Dahil wala na akong tiwala sa'yo at si Rodel na ang mahal ko. Bilis mo naman akong pinalitan. Huwag na tayo magtalo, Carlo. Huwag na rin tayo magsisihan dahil wala nang mangyayari. Tapos na tayo. Oo, marahil nga tapos ka na sa akin. Pero hindi pa ako tapos sa'yo. At kahit pa ilang beses mong baligtarin ang mundo, ako pa rin ang ama ng anak mo. At anong gusto mong mangyari, ha? Guluhin ang maayos namin pagsasama ni Rodel? Gaya ng nasabi ko, anak ko rin ang iyong isinilang. Wala na ba akong karapatang ipaglaban ang sarili kong dugo at laman? Hindi, Loren. Hindi ako susuko ng ganong-ganon na lamang. Mga kaibigan, ating balikan ang dulang Ikaw Lamang sa Buhay Ko. Love Story. Mukhang masinsinan yung pag-uusap nila. Hindi ka ba kinakabahan? Sa totoo lang, kanina pa ako hindi papakala. Bakit naman kasi isinamang pa siya dito? O ano bang alam ko dun? Hindi nga natin alam kung nagkataon lang ba yung mga pangyayari o talaga lang sinadya ng tadhana. Pero maganda na rin yung nangyari. Dahil dito mo malalaman kung gaano ka kamahal ni Loren. Sa bagay. Siguro habang maaga pa, magkaalaman na. Pero ikaw naman, ano ba relasyon mo kay Carlo? Kilala mo ako, Rodel. At alam mo na siguro ang gusto ko sabihin. Ikaw lang naman ang masyadong seryoso eh. Kaya yan. Ngayon pa lang, para ka nang mabubuwang. Eh di lalo na kung si Carlong piliin ni Loren. Malamang, maglupasay ka sa sama ng loob. Ano na pag-usapan niyo? Ipinipilit niyang may karapatan din siya kay Junior. Ano ngayon ang balak niyang gawin? Gagawa daw siya ng legal na hakbang. Labo yun. Una, mabaya siyang ama. Ikalawa, sanggol pa lang ang anak mo. Kaya siguradong sa'yo mapupunta ang kustodiya kahit saang korte pa kayo makarating.
Hindi na kailangang umabot pa kami sa korte. Pwede naman kami magkaroon ng legal settlement. Lahat naman ng bagay, di ba, pwedeng pag-usapan at pagkasunduan? At ano magiging kasunduan nyo? Ewan ko. Bahala na kung saan kami pwedeng magkasundo. Hindi ako nakapasok dun sa nursery ward. Kaya hindi ko man lang nakarga o nahawakan ang aking anak. Pero nakita mo naman, di ba? Oo. Sabik na sabik ako sa kanya. O di bumalik ka na lang doon. O kaya naman, listahin mo siya kina Rodel. Siguro naman hindi ka pagkakaita ni Loren na makargat mahawakan mong anak mo. Pero malabong papasukin ako ni Rodel sa bahay niya. Baka magkasuntukan lang kami. Ah, bakit kayo magkaaway? Kung pwede naman kayo mag-usap ng maayos. Wala akong nakikitang problema kung karapatan mo sa bata ang gusto mong habulin. Pero kung pati si Loren hahabulin mo, ay sigurado magkakagulo nga kayo. Masakit, Katrina. Pero kasalanan ko naman eh. Kaya tanggap ko ng ayaw na sa akin ni Loren. Pero hindi na ako makapapayag kung pati anak ko kasamang mawawalay sa akin. Kaya nga, mag-usap kayo ng maayos. Huwag niyo daanin sa init ng ulo. Hindi na kita pakikialaman sa desisyon mo. Dahil ayoko rin dumagdag sa sakit ng ulo mo. Pero sana mag-isip kang mabuti kung gusto mong manatili sa isang magulong sitwasyon. Lahat naman po ng gulo pwedeng ayusin. Ang sigalot, pwedeng ayusin. Mahal ko po si Loren. Kaya sisikapin ko pong maging maayos ang lahat. Pero sana naman pahalagahan ni Loren ang pagpapahalaga mo sa kanya. Baka katulad din siya ni Katrina na iiwan ka pagkatapos kang pakinabangan. Nakahanda na po ako sa lahat ng posibleng mangyari, Inay. Pinasok ko ito. Kaya harapin ko ang lahat. Ang lahat ng balakid na hadlang sa aking dadaanan. Mga kaibigan, ating balikan ang dulang Ikaw Lamang sa Buhay Ko. Love Story. Pwede ko bang makarga ang anak ko? Sige. Ito, kargahin mo si baby. Tumigil siya sa pag-iyak. Baka alam niyang ama niya ang may karga sa kanya. Salamat naman. Pumayag si Rodel na makabisita ako. Maayos ang iyong pagpunta at maayos kang nakiusap. Kaya, maayos ka rin niyang tinanggap. At kung mananatili kang matino at behave, wala tayong magiging problema. Alang-alang sa aking anak. Pakikitunguhan ko kayo na maayos. Gawin mo. Hindi lang dahil sa anak mo, kundi dahil yon ang tama at nararapat. Maraming salamat. Kala ko talaga hindi ka papayag. Lalaki rin ako. Kaya naiintindihan kita. Anak mo siya. Kaya may karapatan kayo sa isa't isa. Mabuti naman at naiintindihan mo. Kaya sana makabalik pa ako. Walang problema. Anumang oras malaya kang madadalaw ang anak mo. Basta abisuhan mo lang ako in advance. Sige. Salamat ulit.
Isa lang ang pakiusap ko. Sana alagaan mong mabuti ang anak ko. At gano'n na rin si Loren. Huwag mong gagawin ang ginawa ko. Hindi mo na kailangan pang sabihin yan. Dahil yun mismo ang ginagawa ko. Oh, sige. Magpapaalam na ako. Maraming salamat uli. Sa wakas, natupad din ang pangarap kong makatagpo ng isang tunay at wagas na pag-ibig. Ang buong akala ko, mananatili lang ako nakabilanggo sa aking madilim na kahapon. Pareho lang tayo naging biktima ng mapaglarong pag-ibig. Pareho tayong nadapa at halos mawalan ng pag-asa. Pero sa bandang huli, tayong dalawa pa rin pala magtutulungan para muli tayong tumayo at tahakin ang landas tungo sa kaligayahang inaasam ng ating mga puso. Tama ka. Natatawa nga ako eh. Yung maalala ko yung una nating pagkikita. Mabuti na lang, hindi natin naisipang sabay na tumalon sa tulay. Pareho kasing tayong nalulunod sa kabiguan at wala tayong kamalay-malay na tayo rin palang sasagip sa isa't isa. Pero sa totoo lang, nangangamba kong iiwan mo rin ako at sumama ka kay Carlo. Bakit ko naman gagawin yun? Ikaw ang dahilan kung bakit nabuhay ang aking aandap-andap na pag-asa. At sa'yo ko natagpuan ang tuwing nakaligayahan, kaya kahit kailan ay hindi kita iiwan. Pareho lang tayo. Dahil ikaw ang nagpasigla sa aking malumpay na mundo. Muling nabuo ang nagkadurog-durog kong puso at kaluluwa nang dahil sa'yo. Mahal na mahal kita, Loren. At tutuparin ko ang ating sumpaan sa harap ng altar. Wala akong ibang mamahalin, kundi ikaw lang. Ikaw lamang sa buhay ko.